Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pag-isipan mong mabuti, Misty. Sabi sa kanya ni Alfie Moldova, "The theater is now even better under my management. Mas maraming proyekto, and I promise you, mas tataas pang sahod mo. With talent like that." Ang laking tanga ni Dominic na siniba ka na lang ng basta-basta. Tiningnan niya si Moldova. Nabigla siya nang sabihin na lamang ng directress ng Montessori School na may bisita raw siya at nasa faculty lunch. Importanteng bisita raw. Akala niya si Dominic. Actually, the scandal on the tabloids last year made the theater even richer. Publicized kasi. People flock to very controversies. Look at Mia now. Ang layo na nang narating niya sa theater. May mga offers ng mga producers ng pelikula. You can also rise, Misty. Kinuha ng lalaki ang kamay niya at ikinulong sa mainit at malambot na kamay nito. Napalunok siya. Dahil kung hindi, baka siya maduwal. Nandidiri siya. Hindi siya umimik. Hindi naniniwala si Misty sa mga pinagsasabi ni Moldova. Pero tila ba nadadaig siya ng kapangyarihan nito. Hindi na nga siya makapagsalita. Kinakabahan pa siya. Para bang hinahawakan siya ng mga hindi nakikitang galamay ng mga maimpluwensyang politiko. Para siyang hinihipnotismo ng mga titig nito. Kung sana noon ko pa inasikasong theater, di sana mas magandang resulta? Abala kasi ako noon sa kampanya. Alam mo na, napabayaan ko ang theater. Napabayaan ko rin si Kyrie. Can you imagine how I felt when Dominic stole Kyrie from me? Umiling-iling ang politiko. Kalahati ng bodyguard ko, na-assign ko na kay Kyrie. Anito na tumingin sa labas para tingnan ang mga bodyguards na naglalakad-lakad sa hardin ng Montessori School. Hawak-hawak ang mga walkie-talkie. Pero umaalay-aligid pa rin sa kanya si Dominic hanggang ngayon. How romantic. Kyrie doesn't deserve bad boy Dominic. You Misty. Don't deserve him either. Pinaglalaruan ka lang niya. Alam kong ugali ng bastard na yan. Matagal na. Pagkasabi niyon, nagpaalam na si Moldova. Pag-isipan daw niya ang pagbalik niya sa teatro. Hilong-talilong, litong-lito siya nang bumalik sa silid ko saan nag-iinsayong mga bata. Nahipnotis mo yata siya ni Moldova. Na mga sumunod na oras, hindi niya talaga alam kung anong ginagawa sa piling ng mga estudyante. Hanggang sa nag-uwian na, doon siya kinumpronta ng mga magulang ni Cedric. I was obviously bullied, sabi ni Misty sa sarili habang pauwi na. Word na mga yun ah. Hindi niya kanina naisip, pero dapat ang ginawa niya ay nakipag-usap siya sa directress. Pasasalihin niya si Cedric sa musical. Pero dapat nandoon ang yaya nito na tutulong sa behavior management ng bata. Ba't ngayon lang niya naisip to? Kanina, ang saya-saya ng buong cast, ganadong-ganado siyang nagko-coach ng blocking sa stage. Nang bigla ba namang pinagdikit ni Cedric ang buhok na 3 batang babae sa pamamagitan ng bubble gum, di nagkagulo? Pinahaba pa man din ng 3 kanilang buhok. Dahil gaganap silang mga sirena sa musical play na iniensayo nila. Okay na sana. All was forgiven. Mababait naman na magulang ng 3. Naunawaan naman ng 3 ang kailangang pagpasensyahan ng schoolmate na may special na kaso. Nga lang, nung uwian, heto na, sumugod na ang magulang ni Cedric. Ikaw, Miss Misty, ano bang tinapos mo ha? Wala kang degree sa child psychology?
Can't you at least treat our subject fairly? Ba't hindi ka makagaya sa ibang teachers dito? Are you playing favorites? Do you know that we can charge you with child abuse? What you did was illegal detention. Child abuse? She was shocked. Pinaupo lang niya sa sulok ang bata at pinabantayan si isang teacher aide. Illegal detention daw yon? That was too much. Aaminin niya, sensitive siya. Mabuti nilang hindi siya naiyak sa harap ng mga magulang ni Cedric. Nakapagpigil pa siya. Mabuti na lang, sanay siya sa bulilyaso. Inisip na lang ni Misty na baka pagod ang dalawa sa maghapong trabaho. Hindi naman talaga madali ang maging abogado. Tapos, magsusundo ka ng anak mong hyperactive. Siya kaya, alam din ba namang ito na hindi madali ang mag-coach ng maraming bata? Subukan kaya nila maging responsible sa buong production ng isang musical. How inconsiderate. Nang bumaba siya ng tricycle, sinipa ng dalagang kawayang tarangkahang pabukas. Tumuloy-tuloy siya sa bahay. Why are we so late and so grumpy today? Bati sa kanya ni Dominic. Isa pa to, ilang way pa kayang ipapaulan nito sa kanya? And for his information, hindi na niya boss to. Wala na tong pakaalam sa kanya ngayon. Naalala niya mga sinabi kanina ni Moldova. So, ano ngayon kulita ko ha? Singhal niya. Hustong nakita niyang magsasalita na sanang lalaki. Tumigil sa ere ang kamay nitong nagbumastra sana. Bumuntong hininga siya. Nang ibinaba ni Misty ang daladalang bag at folder ng musical pieces, napansin niya ang mesang nakahanda. Good for two. Nagboluntaryo nga pala tong magluluto ng hapunan ngayon. May rosas na pulareras sa gitna ng mesa. May 2 kandila sa magkabilang panig. Kumalam ang sikmura niya nang malanghap ang niluto, pero wala siyang gana. Wala ako sa mood. Tell me, what happened? May pagalambing ang tinig ng lalaki. Tumayo ito sa likuran niya at hinalikan siya sa leeg at likuran ng tenga. Kung ibang araw yun, natuwa sana siya. Kaso wala eh. Nakinikinita niyang mga professional spy si Moldova na nagre-report tungkol sa mga kabalastugan ni Dominic. Naalala niyang pagbubulyaw ng mga magulang ni Cedric kanina. Di ba't ganun din ang inabot niya kay Dominic noon? Nang boss niya to? Leave me alone, Dominic. Sweetheart, we talk about having this dinner tonight. Why don't you... I said leave me alone. Iniwan niya to at umakyat siya sa taas. Umiiyak siya niyang magising kinabukasan. Ang sama-sama niyang panaginip niya. Nakasakay daw siya sa isang pagkalakalaking itim na lobo na halos lumilipad na daw sa bilis ng takbo. Kahit anong gawin takbo ni Dominic ay hindi siya nito maabutan. Inaabot na niya ito, muntik na niyang matangnan ang kamay nito pero wala ring nangyari. Humikbi si Misty. I love him. Iniibig ko siya. Naalala niyang ilang masasayang sandaling magkasama sila nang bumisita sila sa isang kastilyo sa Germany. Tumabi ito sa kanya at itinuro ang munting figurine ng ibon sa sulok na malaking gusali. Yan ang nagsisilbing pirma ng isa sa mga obero para mabuo ang katedral na ito. Naalala niyang sabi sa kanya ni Dominic. Siya nga? Ba't naman ganyan ang pirma niya? Hindi lang sa papel para may dokumento at katibayan siya? Usisa niya. Hindi marunong magsulat at magbasa mga karpintero at obererong Aleman noon, kaya't idinaan na lamang nila na simbolong katulad nito. Engaged na noon si Dominic kay Kyrie, pero buong tour nila noon sa loob ng simbahan at sa libingan ng mga hari-treyna sa Europa. Sila ang magkasama at nagkukwentuhan. Common interest, paliwanag niya noon sa sarili para wag siyang masaktan. Lalo na't kung saan-saan kinukuhanan ng litrato ni Dominic ang nobya na panay ang pose. Iba't ibang tanawin ang background na pinagkatuwa ang pwestuhan ng actress.
Napagkamalan pa tong pamosong modelo. Nagkakasarilinan lang sila ni Dominic kapag may gustong ikwento ang lalaki tungkol halimbawa sa kasaysayan ng lugar na pinupuntahan nila. Siya lang naman kasi ang nag-i-enjoy na pag-usapan ng ganoong mga bagay. Ayaw daw kasi ni Kyrie ang komplikado at boring na usapan, tulad ng history at literature. Nang bumaba si Misty, tumambad sa kanya ang mesang nakahanda pa rin ng kubyertos at pinggan. Naroon pa rin ang 2 kandilang hindi malang nasindihan kagabi. Naroon pa rin ang mga rosas. Naglalaglagan na nga lang ang mga taluntot na mga yon. Ang laking tanga niya. Okay, Carrie, let me hear that aria once more. Mabuti na lang at hindi nakakakita ang bata, kundi pupunahin nito ang mga mata niyang namumugto. Si Carrie ang gaganap na main character ng musical. Isang batang babaeng bulag na may kaibigang isang pawikan. Sa kwento, parating nagtatagpo parating naglalaro sa buhanginan ang magkaibigan. Ngunit isang umaga, hindi na dumating ang pawikan. Naghintay ang batang bulag. Sumunod na araw, naghintay pa rin ito. Pero walang sumipot na kalarong pawikan. Matagal na naghintay ito. Iba't ibang karakter ang dumating at napagtangunan ng bata. Lahat nagsabi na wag na siyang maghintay. Hindi na babalik ang pawikan. Naghintay pa rin ng mariin ang batang bulag. Ibinigay niyang script at ang komposisyon sa personalidad ni Carrie. Hindi lang magaling umawit ang bata, kundi mahusay ding umarte. Hayun nga't, naluha siya nang lumuhod to kunwari sa buhanginan at kinakapat hinahanap ang kaibigang pawikan. Kinikilabutan siya sa tuwing umaarte at umaawit ang bata. She's a natural. Pumunot na naman siya ng Kleenex mula sa kahon at suminga. Gasgas ng ilong at patuloy na namumugto ang mata niya. At least, she has an excuse. Magdadahilan si Misty na naaantig ang damdamin niya sa tuwing umaarte ang bata sa entablado. Noon ka nasasabihin niya na ang dahilan ng pag-iyak niya ay ang isang lalaki. Okay, ang alto naman. Ganito ang tono niyo. Aniya, at kinanta ang parte ng mga batang alto sa choir. Okay, your turn. Repeat please. Pagkatapos ng ensayo, pinulong niya ang costume designer at ang mananahib bago kinausap ang ibang production crew na pawang mga teacher rin lang sa Montessori School. Kinamusta niya ang marketing campaign nila. Maliit at simple lang ang production. Non-profit pa nga. Pero inimbita nila ang mga karatig bayan. Inimbita nilang ibang paaralan na manood. Ganun pala ang gawain ng producer / production manager / director. Kaya naman masungit ang dating ni Dominic tuwing malapit nang ipalabas ang mga musical nila. Sangkatutak na asikasuhin ang nagbibigay ng tensyon. Naalala ni Misty, yon ang mga sandali sa backstage na gusto niyang lapitan ng lalaki at yakapin to para maibisan ng tensyon nito. Nang 2 linggo na lang ang nalalabi bago ang fiesta sa bayan at bago ipalabas ang musical, nagpanik siya. Kalahati ng choir ay nagkabulutong tubig. Umiwi siya noon ng pagod. Tuloy, pinagpantasyahan niya na sana man lang ay nandoon si Dominic para yakapin siya at kamustahin at sabihing may nakahandang hapunan. Pero imposible. Pinagtabuyan na niya ito. Ibinaling niya sa binatang init ng ulo niya. He didn't deserve that, and it ruined a beautiful chance on what could have been. Bakit kasi kung kailan nawala ang tao, ay saka mo naman masasabing mahal mo pala to? Gusto niyang magpakalunod sa self-pity, pero isinantabi niya yon. Sakripisyo ng kaunti. May mga TV at radio interview siya tungkol sa hinahandang kauna-unahang children's musical sa bayan. Pagkatapos nito, naisip niya, magkukulong siya sa bahay at magpapakalunod sa luha at pagkaawa sa sarili at pangungulila kay Dominic. Wagi ang opening night ng musical. Pruweba? Luhaang lumabas ng Coastal Theater ang mga manonood.
lalong-lalo ng mga magulang ng mga bata. Masasayang luha yun. Binigyan ng mga ito ng standing ovation ng grupo. Nasulyapan niyang kapwa sumisinga sa Kleenex ang mga magulang ni Cedric. Pakaramdam ng mga to, si Cedric na yatang pinakamahusay umarte bilang munting Shokoy na may daladalang sibat na tulad ng kay Haring Neptune. Yung parang tinidor na may 3 tulis sa dulo. Paulit-ulit niyang sinabi sa mga ito na dapat ay gawa lang sa styrofoam ng sibat na yon. Umiiwas lang siya sa mga posibleng mangyari, lalo't may hawak na matulis na bagay ang batang may hyperactivity. Nang sumunod na araw, sa matin show, kanda tawa at buhos ng luha din ang mga batang nanonood. Galing pang mga ito sa mga karatig bayan at sakay lamang ng kani-kanilang mga school bus. Sa huli at gala show nila kinagabihan, dinayo sila ng hindi inaasahang mga panauhin. Isang senador at kapareha nito, isang presidente ng kilalang universidad, at ang nagpakaba kay Misty, mga dayuhang galing sa ibang theater company. May offer kaagad kay Carrie. Nakatanggap ang bata ng nakakaantig damdaming standing ovation ng gabing iyon. Batid niya, nang ipresenta ni Carrie bilang mairin ang batang bulag. Magkahalong simpatya at pagkamangha ang pahiwatig ng audience na magsitayuan habang pumapalakpak. Nakawalong curtain calls ang bata. Nag-aalala naman ng ina nitong si Mayor Isabel Felipe. Masyado pa raw batang anak para gumanap bilang Cosette sa Les Miserables o bilang Jane sa Mary Poppins o Dorothy sa Wizard of Oz. Kahit na daw manghang-mangha sa galing ng mga anak ang mga talent scout, hindi pa rin to papayag na lumuwas ng London ang bata para tanggapin ang mga offer dito. Neutral naman ang panig ng ama ni Carrie, na isa palang industrialist na may-ari ng paggawaan ng computer microchips, kung saan daw masayang anak at ina nito ay susuportahan daw nito. Umiiyak sa kaligayahang yumakap sa kanyang ina ni Carrie. Paulit-ulit din ang pasasalamat sa kanya ng asawa nito. Maghahating gabi na nang makauwi si Misty dahil nang siya na ang curtain call. Nakatanggap siya na naglalakihang bouquet na hindi lamang punpon ang bulaklak, kundi matitingkad na pulang rosas. Mag-isa siyang umuwi. Suot-suot ang paboritong silk pajama at manipis na tunic na may mahabang manggas. Naupo siya sa sofa, humigop ng tsaa, lumingon sa dagat sa labas. Dramatics the best therapy in the world. Hindi totoong sinabi ni Moldova na hinahabol pa ni Dominic si Kyrie. Aniya sa isip, mas pipiliin kong paniwalaan si Dominic kaysa kay Moldova. And that makes the entire difference. Mas gusto kong paniwalaan ang sinabi niya matagal na niya akong mahal kaysa sa mga salitang binitawan ni Moldova. I trust Dominic. And I know that he also wants a relationship based on trust and love. Naramdaman niyang dumaloy ang luha sa pisngi. Sana hindi pa huli ang lahat. Hihingi siya ng tawad kay Dominic sa ginawa niyang pagtaboy dito. Madaling araw na siyang nakatulog. Nahimbing siya dahil sa pagod. Hindi na malaya ni Misty ang pagbuhos na malakas na ulan, ang pagbugso ng rumaragasang hangin, at ang pagtaas ng alon. Noon lang naglandfall sa bayan nila ang bagyo. Misty, honey, we have to get out of here. Narinig niya ang malagom na tinig na yon. Pero para bang wala siyang lakas para magmulat ng mata. Ganoon siya kaantok. Dagdag pang epektibo ang tsaa na ininom niya. Malalim ang kanyang tulog. Naramdaman niyang pinangko siya na may-ari ng boses. Nagpaubaya siya. Nang inihimlay siya dito sa malambot na upuan, hindi siya nag-atubiling yakapin ang nahawakan niyang malambot na unan. Muli siyang nagawi sa kawalan. Nagising si Misty. Lulan siya ng isang sasakyan. Hang on, we're almost there. Narinig niya yon. Napamulagat siya. Anong almost there? Nasaan ako? Balikwas niya. Misty? Tawag ng katabi niya.
ang driver ng sasakyan si Dominic. I'm evacuating you without your permission. A huge typhoon was about to land on the coast. Bumalikwas siya, pinunasan ang mata, tanghaling tapat na at ang liwaliwanag at nasilaw siya. Itinakip niya ang unan sa harap niya, na mamalayang malalim ng slit ang suot niyang pantaas. Kararating lang ng bagyo sa coastal area. Damay ang bayan niyo. I have to get you out of there. That was a wonderful production, by the way. Oo nga raw, sa midnight party, tinembrahan siya ni Pamela na naroon daw ang lalaki sa buong 3 palatuntunan. Ito raw ang may pakana ng pagkaganda-gandang mga bouquet para sa kanya. Ilang kilometro tong tahimik na nagmamaneho. Ilang kilometro din siyang tahimik lang na nakaupo. Don't worry, I close all your windows and doors. Basag ni Dominic sa katahimikan. Kung hinintay kong tumaas ang tubig bago kita iniligtas, di bayani sana ako ngayon? Tiningnan niya ito. Nang lumingon ang lalaki sa kanya, nginitian siya nito. Salamat, and I'm sorry. I'm sorry for reaching out. I didn't mean to hurt you. Wala itong sinabi. Imbis, tiningnan nito ang baba niya at hinipo yun gamit ang hinlalaki. Misty? Misty? Sabi nito at bumaling ulit sa pagmamaneho. There's nothing to be sorry for. Pinagdaanan ko rin ang mga tensyon at stress ng pagiging director at producer. Remember? Maya-maya lang. Here we are, in my new house. Anunsyo ni Dominic. It's a small unit. I haven't even started unpacking. Hindi naman ako nagrereklamo. Nagpapasalamat pa nga ako eh. Walang anuman. Bukas na bukas ay luluwas tayo, tingnan natin kung may mga nasira sa cottage mo. Ipinagpaalam kita kay Pamela. Alam nila kung nasaan ka ngayon. Sabi ko sa kanila, relax, kinidnap lang naman kita. Mimiti si Misty sa biro nito. Paano mo nakilala si Pamela? It's a small neighborhood. You travel fast. Nanlaki ang mga mata niya. Tumawa ang lalaki. Is that what you're thinking, silly woman? Sabi nito, wala silang ideya kung anong pinagagagawa mo sa akin sa tuwing naroroon ako sa bahay mo. Pinamulahan si Misty ng mukha. Nakasulubong niya ako sa supermarket at tinanong ako ng diretsahan ko anong intensyon ko sa'yo. Alam niyang ikaw ang kumupkup sa akin noong nagka-allergy ako. Sorry, sabi niya sa lalaki. Ganun talaga yon, mapang-usisa. It's okay, no harm done. By the way, you can sleep on the bed and I'll use the couch. Pwede namang ako ang dyan eh, sabi niya, sabay turo sa sofa. Ako na nga itong nag-evacuate. Maybe, we should share the bed together? Pagkasabi niyon, tinungo siya nito at niyakap. I miss you, sabi niya, nanunubig ang mga mata. I'm sorry for being so obnoxious. Tahimik siyang niyakap ni Dominic, mahigpit. It's okay now, Misty. Pinakawalan lang siya nito nang tumunog ang intercom at tinanong ito ng receptionist kung nakapag-deliver to ng pizza. That's lunch, anito, at binuksan ang pinto ng unit para kunin ang in-order. Nang matapos silang mananghalian, ipinagpaalam niyang sariling maiidlip dahil totoong pagod siya. Sumabay si Dominic sa kanya at magkatabi silang nahiga sa kama. Mag-aalas 3 na ng hapon, ayon sa alarm clock sa bedside table. Nagising si Misty na nakikinig sa classic music. Familiar yon sa kanya, obra yon ni Beethoven. Humikab siya at nag-inat na parang pusa. Sinundan niya ng tingin ang lalaki nang dumaan to sa kanyang tabi para kunin ang tumunog na cellphone sa bedside table. Kumunot ang noo nito nang mabasa ang mensahe. Naghintay siya na ibabahagi yon ni Dominic.
Nakuha raw ang bangkay ni Moldova sa ilalim ng gumuhong beach house. Nagka-storm surge at isa raw siya sa mga nasawi habang nagpapahinga sa beach house. Tahimik siyang nakinig sa balita. Wala nang halimaw na nagtatangkang sirain ang buhay nilang dalawa. Sabay silang bumuntong hininga na tila kapwa sila nagising sa isang masamang bangungot. Anong gusto mong gawin natin ngayong hapon? Tanong ni Dominic. Do you have the energy to watch a movie? Sit somewhere and have coffee? Coffee will be good. Sabi niya, kaya lang, naku, hindi ako nakapagdala ng panlabas na damit. Yumuko siya at sinita ang sarili. Inabutan siya ng pagkapahiya na makita ang lalim ng slit ng tunic niya at wala man lang siyang suot-suot na tank top o kaya'y baraman lamang. The very reason that we should go out, we need to get you some things you need while you're here. I kidnap you, remember? Ngumiti siya sa biro ni Dominic. On the way out, I snatch your bag, your sneakers, and your jacket. I hope this works. Sabi nito, pwede na yan. Sabi niya, see? Sa wakas, meron na akong lakas para lumabas ng nakapajama. Tumawa siya. Masuyo siyang sinulyapan ni Dominic. You look put together. Mungkahi ng binata na naglalakad sila sa mall na malapit lamang sa tinitirhan. Naka-drawstring pajama siya at kapares noon ang tonic na sinuotan niya ng jacket para magmukhang disente tingnan at huwag mapansing wala siyang suot. Nakapagtatakang bumagay naman ng sneakers, pajama at ang hoodie jacket na tama lamang ang sukat sa kanyang katawan. Salamat, sabi niya na yumuko at sumuyap sa kasuotan. Pagkatapos silang dumaan sa butika, namula siya nang sinamahan pa siya nito sa loob ng shop na puro maliliit na saplot na seda at lace ang laman at puro babae ang namimili. Natutuwa siya at parang no big deal kay Dominic na gumala sa ganoong establishmento. Dakilang artista talaga to, oo, aniya sa isip, pero mapagmahal na paraan. Pagkatapos, saka lamang sila naupo sa isang cafe at umorder ng sandwich at scone at espresso para sa merienda. Naalala ni Misty na minsan, nang nasa Las Vegas ang grupo nila, nagmerienda din sila sa isang cafe. Ang saya, ang gulo nila noon. Lalo't kakatanggap lang nila ng kalahati ng paycheck, in dollars, order ni Boss Dominic. Wala munang hard drinks, bawal ang malamig. May isang performance pa sila, so sa coffee shop ang bagsak nilang lahat. Grupo-grupo silang naupo sa mga mesa doon. Unang labas na niyon ng bansa. Excited siya, pero ang mas nakakakilig, sa mesa nila umupo si Dominic at kinamusta ang kalagayan nila ni Clint, isa sa mga lead actors. Ikinatuwa niya noon na sumali si Dominic sa usapan nila. Magkatapat nilang tatlong in-enjoy ang brewed coffee. Paborito niyang espresso macchiato tulad ng iniinom niya ngayon. You'd make a good producer. Alam mo ba yon? Sabi nito. Napaurong si Misty kahit na dahan-dahan itong inabot at pinunasan ng itaas ang labi niya. Masarap ang macchiato, pero nag-iiwan to ng balbas na fort kapag iniinom. Kumibit balikat siya. Sa kakanood ko sa ginagawa mo noon, natuto ako, so dapat nga'y pinasasalamatan kita. Napalingon silang pareho sa labas ng cafe. Sa biglang narinig na sigawan, may ilang nagtipon, may pumaibabaw na tinig ng mga babae. Nagpapalitan ang mga ito ng tili, parehong galit. Mga agaw, sabi ng isa, kakalbuhin kita. Balik ng kaaway. Hayun yun, sa bukana ng cafe kung saan sila nakaupo. Pareho naglulupasay sa madulas at malamig na tiles ng mall. Pumaibabaw pang tilian ng dalawa habang nagkakalmutan ang mga ito. Hindi maawat-awat ng security guard.
Nagdadagdagan pa ang mga umuosyoso. Napaawang ang labi ni Misty na makilalang isang babae. Gula-gulanit na ang damit nito, gulo-gulo ang buhok. Napatingin siya kay Dominic, tila nagtatanong kung nakikilala niya. I know. Anito. Kasama siya sa European tour ni Congressman Moldova. Hindi niya alam kung ano pinasukan niya. Let her be. Kalmado lang ang hilat siya na mukha ni Dominic. Mas sa kanya nakatuon ang pansin nito. I was such a fool, Misty. Medyo madamdaming sabi ni Dominic na makauwi sila. But naman, for not seeing that's what's right for me is already in front of me waiting. Pakipaliwanag nga. What I'm saying is, I've known you for a long time and I didn't even realize it. Know what I mean? Yes and no, sabi niya, saka tumuloy ng banyo para magsipilyo. Yes and no? Anong klaseng sagot yun? Sabi ng lalaki na pumasok din sa banyo. Napahinto siya sa gitna ng pagsisipilyo. Hayon sa salamin, ang hubot-hubad na refleksyon nito. Para tong hangin na dumaan sa likuran niya, patungo sa dulo, sa shower cubicle. Tumindig ang bawat balahibo ng dalaga sa katawan. Lumabas si Dominic ng banyo na tanging tuwalya lang ang nakatakip sa ibabang party ng katawan. Nadatnan niya si Misty na nakaupo sa kama at napapaligiran ng mga litrato. Oh my goodness, Dominic! Anong mga to? Nagugulat at hindi makapaniwalang sabi ng dalaga habang hawak-hawak ang mga litratong nakuha. Pictures mo? Kalmado niyang sabi. Yes, but what are they freaking doing here? On your bedside table? Tunog pagkataranta ang tinig na iyon ni Misty. Dagli niyang inayos ang sarili. Nagsuot siya na malinis sa t-shirt at boxers. Calm down, sabi niya at naupo sa gilid ng kama. Pinagmasdan ni Dominic ang dalagang nakaawang ang bibig habang iniisa-isa nito ang mga litrato. Sa bawat tinitingnan nito, napapasinghap ito at alam niya kung bakit. Siya ang kumuha ng lahat ng litratong nasa kandungan nito. Palihim siyang ngumiti. Kinunan mo to? Hindi makapaniwalang ipinakita nito ang litrato sa kanya. Si Misty iyon, nakalungong baba at kalahating pikit ang mata. Kitang-kita ang mga eye bags, kuha yon sa France, sa isang pizzeria. Pagod na pagod sila noon. Kakatapos lang ng performance at may jet lag pa. At ito pa? Pagkayanig ang ekspresyon nito sa mukha. Nasa Las Vegas sila noon, sa Mandalay Bay Hotel, kung saan sila tumuloy. Siksikan sa dalawang suits para makatipid. Bagong gising to, naliligaw ang buhok, walang makeup at naka-turtleneck na t-shirt. At ito pa? Nasa Europa ang kuhang yon, walang hanggang batawan ng dilaw na bulaklak. Fields of gold. Maganda sana ang kuha ng mukha nito, kaya lang ginawang duling ang mga mata. Ang cute, diba? Nakangising sabi niya. Di ba't ang kinukunan mo dito si Kyrie? Tingnan mo, ayun. At tiniro nito sa gilid ng litrato ang dati niyang nobya. Kalahating balakang lang ang nakunan dito. Ikaw ang kinukunan ko. Your face was more interesting. Interesting? Oh God, nakakahiya to. At ito pa. Ipinakita nito sa kanya ang sumunod na litrato. Aktong kabababalang ng eglantinang mug na macchiato at may puting bigote ito. Gawa na mabulang gatas. At hindi alam ng dalaga noon na ganoon ang itsura nito habang nakikipag-usap sa kanila ni Clint, ang komedyanteng aktor. Kinuha niya mula sa salansa ng isa pang paborito niya. Nasa Paris sila noon, sa ilalim ng mga puno sa parke. Tumatawa ang dalaga sa litrato. She was candid, spontaneous and so lovely. Lahat ba kami kinunan mo ng stolen shots? Ano to?
Ginagamit mo sa kulam? Pagtatalak nito, hindi. Ikaw lang ang kinuhanan ko ng candid shots. Paglilinaw niya, napangiti si Dominic na mag-sign of the cross si Misty saka itinakip sa mukha ang mga palad. Wala na akong mukhang ihaharap. Nito, I'm doomed. No, your love. Tinanggal ng dalaga ang mga kamay na nakatakip sa mukha. Tiningnan niya to na para bang ngayon lang siya nakita. Kaya, nagdeklara na siya ng, yes, I love you, Misty. I'm sure of that now. Ba't ko pinatagal to? Pagkahaba-haba man daw ng, presisyon? Sa simbahan din daw ang tuloy. Mahal mo ako? At ang basehan mo'y ang pangit ko mga pictures? Because I've been loving you for years now, and those pictures are special to me. They're beautiful. Baka ginagayuma mo ko. Pagkatapos nito paano na? Ewan, at pinagkukuha mo mga pic. Hindi na natuloy ng dalagang sinasabi dahil buong pagsusuyo at pagmamahal ni itong hinalikan ni Dominic. Pang-blackmail ko ang mga picture na yan. I have hidden motives. So how about kissing me instead and saying that yes, you'll marry me? Buong pagmamahal na tiningnan niya si Misty sa mata, saka tinanong muli. Misty Concepcion, will you marry me? Yes, Dominic Aguilar, I will marry you. Pagkalipas ng 2 linggo at itinakda na nga ang kasal ni na Dominic at Misty, at masaya silang namuhay na mag-asawa.